Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Salde. 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naging karanasan namin ng aking misis noong taong 2009. Dito sa Guimaras, kung saan kami nakatira hanggang ngayon. Ito ang klase ng pangyayaring kahit kailan ay hindi ko inaasahan. Akala ko nga, hindi ko na magagawa pang ikwento ang bagay na ito. Hindi ko kasi alam na ang mga aswang ay literal pa palang naglipana sa aming lugar. Kahit pa sabihin nating nasa kalagitnaan kami ng mataong lugar, nakikipaghalabilo lang sila sa amin. Kaya naman hindi na paghahalataan ang kanilang totoong dahilan kung bakit sila nagpapanggap. Napadpad lang kami sa lugar na iyon dahil sa kahirapan. Maaga kaming nakapag-asawa ngunit wala kaming anak. Kahit ayaw kong iwanan sila, wala na siyang bukod tanging nag-alaga sa akin. Noong maliit pa ako ay wala akong magawa. Suwestyon din naman niya na magpunta ako sa syudad. Dahil nagkataong nawasak ng nakaraang bagyo ang aming mga pananim na dapat sana ay siyang bubuhay sa amin sa loob ng ilang buwan. Mabuti na lang may kaunting pera kaming naitatabi ng aking asawa. Ito ang ginamit naming panimula sa bagong buhay. Nagpapasalamat din ako kay Lola. Walang pagdadalawang isip niyang ipinagkatiwala sa akin ang kanyang basbas na malagod naman naming tinanggap. Dahil alam ng Panginoon na nagmamahalan kami ng aking asawa at ayaw naming mapasubo sa isang bagay na alam naming mapagsisihan namin sa bandang huli. Wala namang naging pagtutol sa naging desisyon namin ang mga magulang ni Kristen. Masaya sila para sa amin. Kahit daw nakapag-asawa kami sa maagang edad, ay naging matured na daw kami pagdating sa mga gusto namin. Tiniyak namin na hindi sila magsisisi sa kanilang pagtitiwala sa amin. Kaya sa tulong ng iilang kakilala, nakahanap kami ng bahay na matitira namin sa Guimaras. Bumiyahe kami ng halos 6 na oras. Di nagtagal. Nakarating kami sa aming lugar na napiling tirhan dito sa Guimaras. Hindi namin mapigilang mamangha sa ganda ng tanawin sa harap ng aming tahanan. Yari sa pawid at kawayan ng bahay na aming magsisilbing tirahan. May munting sala at kusina, 2 kwarto at 1 banyo. May sapat na lugar para magsilbing bakuran. Higit sa lahat, napakaraming puno ng mangga. Saglit lang kaming nagpahinga at saka nagpasyang maglinis. At pumili ng magandang silid na pwede naming angkinin bilang silid naming mag-asawa. Nagsimula kaming mag-ayos ng mga kagamitan at siniguradong bago sumapit ang kinagabihan, matapos kami kaagad. Dala ng pagod, nakapagdesisyon kaming magbukas na lamang ng ready-to-eat na sinadya din naming baunin para sa kinabukasan na mamili ng matinong makakain namin sa palengke. Nabili namin ang bahay sa murang halaga. Ayos na din iyon dahil may kalayuan kami sa bayan. Kahit papano, walang ingay at gulo. Kampante din kami dahil matiwasay ang bawat gabi namin at walang distorbo. May mga tanod na nagro-ronda noong nakaraang gabi. Kasi daw, maraming mga naganap na riot na mga gangster dito nakaraan. Ayos din. Nakakatulog kami ng maayos. Kabaliktaran naman ang nangyayari sa palengke kung saan napapagawi kami 1 beses sa 1 linggo. Nakahanap kasi kami kaagad ng suki sa tindahan na bilihan namin ng stock sa bahay. Ayon kay Mang Dendong tindero, ang aming lugar ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Hindi ako natakot, sa halip, nakaramdam ako ng pagkamangha.
Hindi ko kasi akalaing marami talagang aswang ang aming lugar. Para bang walang katotohanan ng kwentong kumakalat kasi nga, syudad na din ang tinitirhan namin. Idagdag pang tahimik at halos walang taong makikitang nagliliwaliw kahit sa umaga. Kadalasan nasa kanilang tahanan ang mga bata habang ang kanilang mga magulang naman ay abala sa paghahanap buhay. Parang nasa subdivision lang. Sa umaga ay naiiwang mag-isa si Christine sa bahay. Umaalis kasi ako para maghanap ng trabaho. Itong nangyari sa kanya ay masasabi kong hindi pang karaniwan, na kung minsan ay ako mismo ang nagsasabi sa kanya na hindi yata kami pwedeng maiwan ng kami lang sa bahay. Tuwing matatapos mag-almusal ako umaalis, kaya naiiwan si Mrs. para magligpit ng aming pinagkainan. Iyon din ang saktong oras na may napapansin siyang isang matandang babae na dumaraan sa harapan ng aming bahay. Ayon kay Christine, dadaan lang daw ito. Nakasaya at hindi man lang siya tatapunan ng tingin. Tapos kapag lalabas naman siya at muling sisilip, ay magugulantang na lamang siya nang makitang nakatayo na naman ang ginang sa labas ng tarangkahan at nag-aalok na ng kahit anong paninda para lapitan niya. Dahil na hindi naman siya palabili ay hindi niya lalapitan ng ginang. Ngunit kaagad naman daw itong aalis kapag nakikita ng padaan sa kalsada na para bang ayaw na may nakakakita sa kanya sa labas. Maliban sa amin, may nakatira ding mag-anak sa tapat ng mismong bahay namin, sina Elsa at Jan. Medyo may edad ng 2 at may 3 anak na nasa elementarya na pareho. Sila ang unang dumalaw sa amin nang dumating kami sa aming tinitirahan. Yung si Elsa ay palakwento, kaya sa kanya ko narinig ang tungkol sa gumagalang mga aswang sa paligid. Naisip kong beruin si Mrs. tungkol sa mga aswang, ngunit aniya, hindi raw siya natatakot. Bata pa lang siya ay may nakasalamuha na daw siya, kaya kahit ilang beses ko pang sabihin sa kanya na aatakihin kami ng aswang, ay hindi ko raw siya masisindak. Kinagabihan, seryoso akong naupo sa upuang nasa tokador at binubuklat ang bagong bili kong libro. Engross na engross ako noon sa pagbabasa, nang basta na lang akong natigilan. Nakakabingi ang katahimikan pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa tuwing mapapatitig ako sa bintana. Para bang may nakasilip sa akin na hindi ko nakikita ng malinaw. Ngunit imposible naman iyon. Nasa 2nd palapag kami ng bahay kaya walang kahit sino ang mapapagawi talaga sa kwarto namin ng mga ganong oras. Isa pa ay paano naman sila aakyat. Basta na lang akong napaigtad ng makarinig ng malakas na kaluskos mula sa labas. Kasabay ang matinis na kalmot sa dingding. Kaya naman nagmamadali kong tinawag si Christine. Hindi siya sumagot, kaya baka hindi niya ako narinig. Nakarating na ako sa salas at napansing bukas ang pinto, kaya dumiretso ako doon at sumilip. Nahindik ako nang matanaw si Christine sa labas na nagtatapon ng basura. Habang nasa tarangkahan naman ang isang matandang babae at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Natatarantang tinawag ko si Christine. Halos takbuhin ko na ang distansya ng pinto at nang kinaroroonan ng aking asawa. Dahil sa takot sa matandang kanina lang ay nagbabalak ng abutin siya. Ewan ko ba, ito siguro ang tinatawag na adrenaline rush. Dahil matapos ang pag-rescue ko kay Christine, ay nagulat na lang ako nang makitang dumudugo ang aking paa. Hindi ko na alam kung paano ako nasugatan. Ginabot ni Christine ang aking mga paa. Aniya, wala siyang ideya na muntika na siyang napahamak kanina.
Kung sana daw ipinagpabukas na lang niya ang pagtatapon kasi maliwanag na. At wala nang nakakatakot na mga imaheng posibleng namamasyal. Malinaw ang aking nakita. May aswang talaga na gumagala sa lugar na ito. Kagaya ng aking mga naririnig na usapan ng mga residenteng nauna sa amin dito. Pinag-iingat ko si Kristen habang nasa bahay siya. Kailangan ko na kasing pumasok sa Lunes at siya na lang mag-isa sa bahay. Ipinagbawal ko sa kanya ang makipag-usap sa mga taong hindi niya kakilala. Wala naman daw problema si Kristen doon at talagang hindi naman niya magagawang mag-entertain ng mga taong hindi niya kakilala. Mahirap na daw at baka maloko siya ng mga taong mapanlin lang. Hindi ko na nga inisip ang tungkol sa matandang pasilip-silip sa bahay dahil sa assurance na iniwan sa akin ng aking asawa. Ngunit pagsapit ng kinagabihan, naging balisa ang aking pagkaramdam. Pabiling-biling lamang ako sa higaan hanggang sa hindi na ako makatiis at bumalikwas na ako ng bangon. Kakaiba ang kutob ko. Para bang may mangyayari ngayong gabi. Iba pa naman ako kapag kinakabahan. Kasi alam kong may hindi magandang aktibidades na nangyayari sa paligid ko. Sumabay pa sa pagkabalisa ko ang tunog na alulungan ng mga aso na parang nananadya sa bawat paglingon-lingon ko. Animo nakatitig sila sa akin at binabantayan ang galaw ko. Pinakaramdaman ko ang paligid. Maalinsangan at tila ba hulas ang aking katawan. Inilibot ko ang tingin sa aking paligid at naisip na tumingala sa ibabaw ng aming bahay. Napagtanto kong may butas ang yerong nasa tapat mismo ng aming higaan. Dahil nakita ko ang maliwanag na buwan mula sa itaas. Yung dating uso, siyempre may kalamuhaan ito. Wala naman itong kesame dahil yung dating may-ari hindi na tinapos ang bahay at binenta na sa iba. Dahil sa pagkabalisa ay nanuyo ang aking lalamunan. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naisip kong uminom ng malamig na tubig. Marahan ang mga hakbang naglalakad ako papunta sa kusina. Papunta sa ref. Binuksan ko iyon at kinuha ang pitsel na may lamang malamig na tubig. Inisang lagok ko ang likidong nasa baso. Malamig at nakakapagpakalma. Nananalaytay ang lamig niyon sa aking lalamunan. Nakaramdam ako ng kaginhawaan matapos makainom. Saglit akong nabalik sa pagkakalma. Nang pabalik na ako sa aming silid ay natigilan ako nang may mahagip ng tingin sa may sewang sa itaas. Hindi ko maiwasang kabahan nang makitang tila tanaw ko na ang buwan. Kaya pala nararamdaman ko ang malakas na ihip ng hangin. Ngayon ko lang iyon napansin. Binilisan ko ang paglapit sa bintana para isarado ito ngunit ganaw na lang ang pagkabigla ko nang makakita ng isang bulto ng aninong dahan-dahang gumagapang paakyat ulit sa bubungan. Kaya doon na ako kinilabutan. Mahaba ang buhok nito. May matatalas na kuko at umaangil. Hindi ko alam kung anong nakain ko at sininghalan ko ang nilalang. Kakaiba ang itsura nito. Payat at nakahubot-hubad. Ang kanyang mga kuko ay tila patalim na kumikinang sa kadiliman. Alam ko na sa mga oras na iyon, nasa delikadong sitwasyon na kami. Alam ko nang may aswang sa paligid namin. Huminto sa paggapang paakyat ang nilalang at dahan-dahang lumingon sa akin. Ang kaninang bilugang mga mata ay mas bumilog pa at nanlalaki. Kumorba ang kanyang labi na abot sa tenga at mula joker ng ngiti. Mas kinilabutan ako nang lumawit ang kanyang dila at animo. Walang katapusan ang haba na lumalaylay hanggang sa lupa. Napaantanda ako pero hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Pistola akong nahistatwa. Bigla akong itinulos doon at naipagsigaw man lang o pagpupumiglas
ay hindi ko magawa. Ito na siguro ang literal na binabangungot ng gising. Pinagpapawisan ako sa sobrang takot. Ilang santo at santa nang pinangalanan ko para makahingi ng tulong, ngunit walang nangyayari. Pakaramdam ko nga naihina ako sa salawan, lalo na nang makita kong mas humaba pa ang dila ng nilalang sabay dama sa aking pisngi. Nanginginig na sinubukan kong kumigibot-kibot ang aking labi, pero nakakapagtaka ang kahirap nitong gawin. Nanlalamig ako sa sobrang sindak. Nariyan pa ang hirap ko sa paghinga na tila ba hinihingal kahit hindi naman ako tumatakbo. Nakita ko ang paglipat ng nilalang mula sa baba sa bubungan papunta sa aking kinaroroonan. Para siyang gumagapang na butiging kakaiba ang huni na nagmumula sa kanyang bibig. Unti-unting umikli ang kanyang dila hanggang sa wala na akong makita. Nang tumbukin niya ang bintana, nangatal ako sa takot. Hindi ko alam kung bakit kahit anong gawin ko ay hindi ko man lang magawang tumakbo. Kahit ang pagtakbo man lang sana. Napaigtad na lang ako nang marinig ang malalakas na tawag ni Christine sa akin. Kagaya ko, siya man ay nanginginig sa labis na takot. Nagawa ko makagalaw kaya naging marahas ang paglingon ko sa bintana para tignan ang nilalang, ngunit wala na ito. Hindi ko alam kung paanong sa bilis ng mga sandaling iyon ay nawala siyang bigla. Ang alam ko lang, tinakot niya ako ng gusto na naging dahilan kung bakit tila ako hindi makagalaw. Nawala na nga siya. Buong akala ko hindi na sila magsasayang ng panahon at papatayin na kami. Tuluyan na nga kaming nanatiling dilat ng aking asawa. Pareho kaming hindi makatulog. Kaya naman kahit alam kong imposible ay nasambit ko sa hangin ang pangalan ni Lola. Umasa ako na sana kahit alam kong mahirap, maalala niya ako. Kailangan ko siya sa mga oras na ito. Bahagya na kaming kumalma nang sumapit ang 5:00 at tuluyan ng magliwanag. Alam kong hindi na mahirap sa amin ang magkikilos dahil sa muli nang magpapakita ang nilalang. Marahil mamayang gabi na naman ito manggugulo. Wala sa sariling niyakap ko ang aking asawa at humingi sa kanya ng paumanhin. Hindi ko alam na ito ang dadanasin namin sa bahay na sana ay pagsisimula namin ng bagong buhay. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng pagkakataong makasalamuha ang ibang uri ng aswang na siyang sisira sa aking buong pagkatao. Para mabawasan ang aking suliranin, naisip kong lumapit kina Elsa at John. Kinausap ko sila tungkol sa mga kakaibang nilalang na gumagambala sa amin kagabi. Nagulat sina Elsa at hindi makapaniwala. Ayon naman kay John, minsan na daw siyang may hinabol sa likod bahay nila na isang nilalang. Naabala daw sa paglantak ng alaga nilang manok. Tunay na nakakapangilabot ang nasaksihan niya dahil mabangis daw ang nilalang na kanyang nakita at mukhang nakahandang sumagbang anumang oras. Muling sumapit ang gabi. Inasahan ko na ang aswang na babalik. Mabuti na lang naturuan kami ni John at Elsa na palibutan ng mga bawang at asin ang aming paligid. Nakaumang nasa bubungan ang sibat na yari sa bagagay, maging ang buntot pagi na sadyang binili ko pa sa bayan. Nasa tabi ng kama naman ang botilyang may langis na kahit kailan na hindi ko hinihiwalay sa aking posisyon. Binigay ito sa akin ni Lola bilang protection ko raw sa mga aswang na nais na bumiktima sa amin. Lapitin kasi ako talaga ng aswang noon pa man, kaya palagi akong binabantayan ni Lola at napagsasabihang kailangang mag-ingat ng sa gayon ay hindi ako madidiskitahan ng mga aswang. Hindi kami nahiga ni Christine sa kwarto. Pinili naming sa salas na lang manatili. Nakapatay ang ilaw sa buong kabahayan. Pero may ginagamit naman kaming lampshade na siyang nagbibigay ng liwanag sa buong kabahayan. Nagulat na lang ako nang kumatok sina Elsa at John sa pinto
kaya naman natuwa na din ako. Ilang saglit lang, narinig ko ang boses ni Lola sa labas. Gayon na lang ang labis kong ligaya. Nagmukha pang galing sa isang malayong biyahe si Lola. May sukbit na bag na alam ko kung anong laman. Manghang pinatuloy ko si Lola sabay tanong kung bakit niya naisipang dalawin kami. Tipid siyang ngumiti. Maya-maya pa, nagsagawa siya ng orasyon tungkol sa proteksyon ng bawat taong naninirahan sa bahay na bago naming tinitirhan. Hindi lang sa loob kundi maging sa labas. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang aking lola ay isang babaylan. Kaya kaya niyang magtaboy ng kahit na anong masasamang elemento gamit lang ang kanyang nilikhang mga orasyon. Matapos siyang gawin iyon, nakangiti siyang humarap sa amin. Babalik daw ang nilalang na gumagambala sa amin ngunit hindi na niya kami masasaktan. Kung ang nasabing aswang ay isang lokal na tagaroon, dapat siyang matakot sa amin. Kami nga ay bagong lipat, ngunit may kapangyarihan namang kayang magtaboy sa mga aswang katulad niya. Mapagpalang araw, Sir Casper. Ako nga pala si Eljon. 23 anyos, isang magsasaka. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari dito sa munting bayan namin sa Guimaras, kung saan kami nakatira magpahanggang ngayon. Marahil wala nang ganoong naniniwala na may mga naglipa na pang aswang sa ating panahon ngayon. Ang mas nakakatakot pa, malamang hindi lang ito sa ating bayan nananahan, kundi sa buong mundo. Ayon kasi sa mga nakakatanda, maraming pinagmulan ang mga aswang. Kesyo sila daw ay mga dating tagapaglingkod ng Panginoon na pinarusahan at isinumpa. Ngunit sa totoo lang, hindi nila alam na ang mga nasabing nilalang ay hindi naman talaga naglaho sa ating mundo. Nasa paligid lang sila at nakikiramdam. Naghihintay ng tamang tiyempo para makapambiktima. Dito sa Guimaras, pangunahin naming pangkabuhayan ay ang pagtitinda ng mangga. Ito kasi ang punong namumunga na marami sa amin at hindi sa pagmamayabang ay pinakamasarap dito. Kaya naman kahit mangga-mangga lang ay marami kaming hinahatdan at kadalasan suki namin ng mga nagtatrabaho sa pier. Dahil maraming paraot paritong biyahero ang namimili para dalhin sa ibang bayan. Nasanay na ako sa gawaing ito. Kabisado ko na kung kailan namumunga ang puno ng mangga at kung kailan ito pwedeng pitasin. Kailangan lang na maging maingat dahil kapag nagkamali ay magkakagasgas ang balat na kadalasan hindi naman pinipili ng customer. Isa sa mga suki namin si Aling Nelda. Bumibili siya ng maraming mangga para gawing dried mango at mango jam. Minsan ko na din itong natikman at isa ako sa makapagpapatunay na sobrang sarap nga talaga nito. Mabenta ang tinda ni Aling Nelda, bukod sa malinis ay mura pa at magaling din siyang magbenta. Ganda at pogi ang tawag niya sa kanyang mga suki. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may tinatago siyang lihim na ako lang ang nakakaalam. Ilang taon lang ang nakakalipas nang mapansin kong kakaiba kung makatitig sa akin si Aling Nelda. Bago pa lang ako sa pakikipagsuki sa kanya. Hindi ako naiilang kasi sanay na din naman ako sa pakikipagtitigan kapag nakikipag-usap sa customer. Ang hindi ko lang alam noon, iba pala ang kailangan niya kaya siya nakatingin sa akin. Gusto daw niya magkaroon ng makakatulong sa pagkarga at pagbibiyahe ng kanyang mga gawang dried mango at mango jam sa ibang lugar. Marunong ako nung magmaneho kaya naisip ko, patulan na. Kasi malaki ang pasahod ni Aling Nelda. Siyempre dahil binata, marami din akong gustong bilhin kagaya ng damit, sapatos, pabango at cellphone. Kaya naman iyong bilhin ni nanay para sa akin kaso lang
Mas maganda yung pinagtrabahoan ko talaga nang sa gayon. Malaman ko kung gaano kahalaga ang isang bagay na pinaghirapan bago makuha. Pumayag ako at naging delivery boy nila 2 beses sa isang linggo. Ang ruta ko ay 2 bayan lang naman at sa Piera. Pero may kalayuan din yan. Isang hapon, kinakailangan naming maghatid sa kabilang bayan dahil naubusan na daw ng stocks. Kaya ko namang pumunta pero hindi ko maintindihan si Aling Nelda kung bakit kailangan pa niyang sumama. Nagmamadali siyang sumakay sa front seat ng pick-up. Kaya wala akong nagawa kundi hayaan na lamang siya. Total, siya naman ang may-ari. Nakakailang minuto pa lang kami sa pagbibiyahe ay nagreklamo siyang huminto daw muna kami. Kagad kong inihinto ang sasakyan at hinayaan siyang bumaba. Tila matatain na ng mga oras na iyon ang aking amo. Kaya pigil ko ang tawa habang nilalait siya sa aking isipan. Ito kasing si Aling Nelda ay may pagkabungangera minsan. Naaasar ako. Kasi kahit may tao ay tinutungayawan niya ako. Siyempre dahil binata, nahihiya ako. Hindi ko naman siya magawang sagot-sagutin kasi may utang pa ako sa kanya. Ayoko namang mangmukhang bida-bida na kahit may utang may karapatan ng maninghal. Kahit papaano ang ipinautang niya sa akin ay ginamit at ipinagpapasalamat ng pamilya ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagbabasa ng magazine habang naghihintay sa kanya. May iilang tubuhan din naman dito sa Guimaras kaya kahit papaano kapag inaabot kami ng sakit ng tiyan sa daan ay may instant banyo na kaagad kaming mapagtataguan. Tiis-tiis nga lang sa dahon na ginawang pamunas. Kasi nga walang tissue o papel dito. Lalo na kapag hindi inaasahan ng isang tao na lalabas ang kanyang barkada sa puwet at magtutulakan pa. Lumipas ang kalahating oras nang wala akong napapansing Aling Nelda. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta at parang natagalan yata siya sa talahiban. Nagpa siya akong lumabas ng sasakyan at sinundan siya. Hindi naman ako magpapakita. Saglit lang din ako. At balak ko lang namang i-check kung nasaan ang aking amo. Para kasing hindi na siya nakaahon sa kinaroroonan niya ngayon. Kahit ganoon si Aling Nelda, hindi ko maiwasang mag-alala. Kung sakaling may mangyaring masama, ano ang gagawin ko? Paano na lang kapag nadisgrasya pala siya? Pinagbawisan ako habang hinahanap ang aking amo. Hindi ko matukoy kung saan siya banda naroon hanggang sa nagulat na lang ako nang may mamataan akong kung sino sa di kalayuan. Isang bolto ng babaeng abala sa pagpapahid ng makintab at bandalas na likido sa kanyang katawan. Nakaubot-hubad ang babae. Gayon pa man, alam kong medyo may edad na ito. Kita ko kasi ang ebidensya sa kanyang braso. Ang nakakaakit lang sa kanya ay ang kahubdan niyang sa kabila ng kanyang edad ay makorba pa din at mukhang hindi pa nahahawakan ng kahit sinong lalaki. Nang mapaharap sa akin ang mukha ng ginang ay nasindak ako. Ang babae walang iba kundi si Aling Nelda. Kaya nagtatalon ako sa labis na pandidiri sa isiping pinapantasya ko siya. Sisitahin ko na sana siya sa kanyang ginagawa kung hindi lang ba nagulat ako nang biglang nagbago ng dahan-dahan ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha na normal na parang sa edad ng isang ginang ay nagbago. Naging kulubot ito at may mga makakapal na balahibo sa mukha. Bigla akong natakot. Hindi ko alam kung bakit nakakahindik ang kanyang itsura at kung bakit siya nagbago ng anyo. Naging isa siyang aswang. Nanginig na umatras ako at naisip na huwag na lang siyang gambalain. Kung talagang aswang siya, hindi malayong lantakan niya ako hanggang sa hindi na ako matagpuan. Kaya naman halos hingal na hingal akong nagtatatakbo nang makalayo ako sa kanyang kinaroroonan. Nagulat na lang ako ng pagdating ko sa sasakyan
ay naroon na si Aling Nelda. Nakaupo siya sa front seat at walang kagalaw-galaw na nakaharap sa kalsada. Pakaramdam ko, lumabas ang kaluluwa ko sa aking katawan nang makita ang ginang sa loob. Paano siya nakarating doon ng ganon kabilis? Gayong sa pagkakaalam ko ay iniwan ko siya sa talahiban. Nag-teleport ba? O may kapangyarihan? Namumutlang pumasok ako sa loob ng sasakyan. Sinulyapan ko si Aling Nelda pero nakita kong normal lang naman ang kanyang mga galaw. Para pa nga siyang naiinip, kaya naman hindi ko na pinatagal pa at nagmaneho na ako. Halos ayaw kong madikit ang hita ko sa balat niya. Sa tuwing may kalsada kaming kailangang likuran. Binuksan ko pa ang bintana para kunwari makalanghap kami ng preskong hangin. Ngunit ang totoo ay sinadya ko lang ito. Para kung sakaling magbago na naman ang anyo niya at saktan talaga ako ay mabilis akong makatalo ng sasakyan. Pagdating namin sa kabilang bayan, sinalubong kami ng kanyang suke. Ikinakarga ko na lang ang kanyang mga stock sa kabilang sasakyan nang mapansin kong nagtatawaran si Aling Nelda at ang kanyang suke. Tumatawa si Aling Nelda at tumatanggi dahil sobra na daw ang binibigay nitong discount sa ginang. Bibigyan na lang daw niya ito ng mangga para matikman ang lasa ng preskong prutas na ginagawa niyang dried mango at mango jam. Tuwang humahalakhak naman ang ginang nakausap ni Aling Nelda. Ayon dito ay makakalibre na naman daw siya ng makakain mula sa aking amo. Tulalang pinagmasdan ko si Aling Nelda na lumibot sa likurang bahagi ng pickup at umakyat. May binuksan siyang kahon at may kinuha. Alam kong mga manggalang ang ikinakarga ko sa sasakyan dahil na din sa utos ni Aling Nelda. Ngunit napakunot na ako nang mapansing kulay maron na may likidong pula na pumapatak sa lupa ang aking nakita. Kinilabutan ako. Habang nakatitig kasi ako sa nasabing bagay, ay nagmumuka itong puso ng tao. Narinig kong nagdasal si Aling Nelda. Nasa loob na ako ng sasakyan kaya kita ko sa rearview mirror ang ginagawa niya. Kaya lang iba ang dasal niya, hindi ko maintindihan. Parang ibang lingwahe. Pinakinggan ko siyang mabuti at saka nanlaki ang mga mata. Nagmukha siyang magician sa ginagawa niyang pagbabago ng anyo ng kung anong duguang bagay na iyon hanggang sa ito ay naging isang prutas na mangga. Inaabot niya ang mangga sa kanyang katawarang suke. Tuwang-tuwa ito habang pinagmamasdan ng prutas sabay tanggap. Ewan ko ba, kahit pinagbago ni Aling Nelda ang anyo nito ay nararamdaman kong hindi pa rin ito prutas. Kaya naman nang mapansin kong kakagatin na ng babae ang manggang matapos balatan, ay nakita kong papalapit sa akin si Aling Nelda. Sabi niya, aalis daw muna siya at kapag hindi siya nakabalik ay uuwi na lang daw ako ng mag-isa. Kitang-kita ko kung paano umalis si Aling Nelda nang may nakakahindik ng ngisi sa kanyang labi. Para bang may inaasahan siyang mangyayari na hindi maganda. Nakahinga na din ako ng maluwag dahil mag-isa na lang akong bibiyahe at hindi na ako masisindak para sa presensya ng aking amo. Nang umalis na siya ay tsaka ko naman napansin na nagkakagulo sa kumpulan kung saan naroon ang suki ni Aling Nelda. Sa tingin ko ay may masamang nangyari lalo na mukhang nagwawala ang nasabing ginang. Gusto ko sanang lumabas para makaisyoso at malaman kung ano bang nangyayari. Siyempre nag-alala din ako dahil nasa lugar ako at baka may nangyayari ng patayan. Tapos huli na pala para makaiwas ako. Kaya dahil sa udyok ng aking kuryosidad, nagawa kong makalapit pa sa kumpulan. Kitang-kita ko ang babaeng kinausap ni Aling Nelda kanina kung paano nagwala. At halos pumalahaw habang sasabayan naman ng paghalakhak.
Tila siya sinasaniban habang naglalaway. Ang kanyang mga mata ay kay ilap at kasing liwanag pa ng flashlight kung makapanlisik. Marami sa mga taong naroon ang sa tingin ko ay mga kakilala niya na nais umawat ngunit hindi nila magawang hawakan ang ginag. Sa pagtanong-tanong ko, ang pangalan niya ay Aling Kone. Napakalakas ni Aling Kone. Hindi siya mapakali at palipat-lipat ang pwesto. Pinagtitinginan siya ng mga tao na labis niyang ikinairita. Lumapit sa kanya ang isang baklang kakilala niya at sinubukang pakalmahin ang babae. Ngunit nagulat ako nang mapansing kinalmot niya ito. Napasigaw ang bakla at hindi makapaniwalang pinagmasdan ang kanyang barasong nagkanda sa ugat. Tila ba hindi niya inasang matatanggap ang kalmot na iyon mula sa kanyang kaibigan. Ilang saglit pa, tuluyan ang nawala sa sarili si Aling Kone. Naglululundag siya na parang isang kanggaro at saka inatake ang isang nakikiyosyoso. Tuluyan ang nagtakbuhan ng mga tao kasama ako. Lahat kami ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Para bang literal na siyang naging halimaw nang butasin ng kanyang mga daliri ang katawan ng kawawang babae. Tumilamsik ang dugo sa buong paligid. Tila ba bulak lang ng isang manika kung hilahin ni Aling Kone ang lamang loob ng kanyang unang biktima. Ito ang ugali na kadalasang makikita sa mga aswang, hayok at mabangis. Sumingasing sa bawat sandali. Ang tanong ay kung paano siya naging aswang. Gayong maayos naman siya kanina habang nagkikipag-usap kay Aling Nelda. Naisip kong silipin ang kahon sa likuran ng pick-up kung saan kinuha ni Aling Nelda ang mangga. Hinalungkat ko ang makakapal na takip ng trapal at natigilan ng malanghap ang malansang amoy mula sa isa sa mga kahon. Halos hindi ako makapaniwala nang mabuklat ko ang pinakahuling kahon sa likuran. Punong-puno iyon ng dugo at may mga peraso ng nadurog na laman. Napaatras ako ng muntika nang dumikit sa aking balat ang patak ng dugo na nasa kahon. Sigurado ko, hindi ito hayop. Mas malamang na ang nasabing dugo ay pagmamay-ari ng isang tao. Hindi na ako nag-isip at dali-daling sumakay ng sasakyan. Wala akong pakialam na mabenta man o hindi ang mga produkto ni Aling Nelda. Mas mahalaga sa akin ang mabuhay at malayo sa kapahamakan. Naisip kong huminto sa pagtatrabaho sa kanya. Total naman ay kaya ko namang buhayin ang sarili ko at kahit nasa poder ng aking pamilya. Ngayong nadiscover ko na ang tinatago niyang sekreto ay alam kong malapit na ako kay kamatayan. Dumating ako sa bahay niya nang walang abiso at iniwan na lang ang sasakyan sa garahe. Hindi na akong nagtangkapang pumasok sa loob ng kanyang bahay at takot na nagtatatakbo pa uwi sa aming tahanan. Gulat na gulat sina tatay nang dumating ako ng 10 oras ng gabi. Sa pautal-utal na pagsasalita, naggawa kong ibahagi sa kanila ang bagay na pinaka-natuklasan ko. Aswang si Aling Nelda. Gulat na naitanong ni na tatay kung paano ko natuklasan ang lihim na iyon. Sabi ko ay nagbabago siya ng anyo kahit nasa lakaran. Kaya naman iiling-iling na sinabi sa akin ni tatay na buti ay hindi ako napahamak. Matagal na daw talagang may nagdududa sa tunay na pagkatao ni Aling Nelda. Kadalasan kasi gising siya sa gabi tapos tulog siya sa umaga. Maraming nagsasabing baka may nililihim siya, lalo na kay tagal na niyang naninirahang mag-isa. Noon, walang makapagpatunay na isa siyang nilalang na nilikha ng dilim hanggang sa may makahuli sa kanya isang gabi. Nakita siyang nagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan at dahang-dahang nagbabago ng anyo hanggang sa tuluyan na siyang naging isang aswang. Pagkatapos, lalo pang naging matindi ang pagdududa sa kanya dahil sa sunod-sunod na patayang nagaganap sa kabilang bayan. Hindi naman siya mismo ang pumapatay, ngunit karamihan daw ng mga taong nakakasalamuha niya ay nagiging aswang
pagkatapos niyang abutan ng pagkain. Tila ba literal na hinawaan niya ang mga ito. Ikwento ko din kina tatay ang nakita ko at nangyari kay Aling Kone. Gulat na gulat sila. Isa si Aling Kone sa takot sa mga aswang. Pagkatapos ngayon, siya na ang nambibiktima. Matapos ang aming pag-uusap ni na tatay, na siya na mismo ang nagdesisyon, titigil na ako sa pagtatrabaho kay Aling Nilda. Baka sa susunod, ako naman daw ang hawaan nito. Ngumiti ako kay tatay, bagyang nakahinga ng maluwag. Alam kong hindi madali ang mag-adjust kasi nga, may kalakihan talaga ang pasweldo sa akin ng ginang. Ngunit kung kanya namang mapapahamak ako, ay mas mabuting wag na lang. Okay na sa akin ang maging mangangani at mangangalaga ng aming manggahan. Itinaon kong umaga nang magpaalam ako kay Aling Nelda. Marahil, nagtataka siya sa mga ikinikilos ko. Gayunpaman, ayaw ko nang pahabain pa ang pag-uusap namin. Tinanggihan ko na din ang kanyang pagbibigay ng kahit na anong pagkain sa akin. Mabuti na lang talaga at hindi na ako kinulit ni Aling Nelda. Mukhang naintindihan na niya ang gusto kong tumigil sa pagtrabaho sa kanya, na hindi ko naman sinabi. Ay baka may ideya na siya kung bakit. Natakot ako na baka sa susunod, ako naman ang tanghaling pinakabagong aswang dito sa Guimaras. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Grace. 30 anyos. Isa po akong empleyado sa isang malaking firm sa Makati na hindi ko na po papangalanan pa, sapagkat ayaw ko po na maisama ulit ang naging karanasan ko sa isyu na nangyari sa akin itong nakaraan lang. Natakot na po kasi akong mahusgahan. Minsan kasi, kahit gaano pa pala natin kabuti, kainosente, at kahit pa malinis naman ang ating konsyensya, nasasaktan pa din pala ang isang tao kapag napagbintangan sa kasalanang hindi naman ginawa. Masakit mangisipin, sa kabila ng magandang trabaho at magandang reputasyon, mayroon ako ay nabahiran pa din ito ng dungis. Dahil sa isang pangyayaring hindi namin ginusto ng aking kasintahan. Nagbabakasyon lang kami ng aking boyfriend na si Carl nang may mangyari sa aming isang nakakahindik na pangyayari. Ang masakla pa ay ako ang pinagbintangan na pumatay sa sarili kong kasintahan. Taong 2017 nang mapagpasya naming magbakasyon ni Carl sa Guimaras. Nagkasundo kaming manatili sa beach ng 1 linggo. Madalas na naming ginagawa ang mga bagay na iyon since malapit na din naman kaming ikasal. Kasabikan para sa amin na magkaroon ng quality time para sa isa't isa. Hindi ko akalaing imbis na sa beach ay sa isang kagubatan niya ako dinala. Pinakapusod na roon ang isang rest house na pagmamay-ari daw ng pamilya niya. Unang pagkakataon niyang sumira sa mga plano namin, pero hindi ako nagsalita ng kahit ano. Mukhang pinaghandaan naman niya ang pagpunta namin sa lugar na iyon. Lalo na't nang makapasok ang aming sasakyan sa garahe ay naghintay na ang 2 katulong na siyang alalay sa amin habang nananatili kami doon. Sinubukan ko ding i-check ang buong bahay. May kuryente at malinis na tubig. May wifi connection at data signal. Sa kusina naman maraming stocks na tila ba baka pamili lang. Tapos, ang nang-aanyaya pa, ang malinis na swimming pool at may jacuzzi pa sa rooftop. Naisip ko, mas maganda dito kasi minus gastos. Maganda pa ang ambience. Nakaka-relax din sa mga mata ang view.
Mas lalo akong nasabik nang makita ang aming kwarto. Napakalambot ng kama kaya naman nang pumasok si Carl. Kasunod ko ay hindi ko mapigilang mapayakap sa kanya ng mahigpit at gawaran siya ng mainit na halik. Tuwang-tuwa ako sa lahat ng sorpresa niya sa akin ng araw na iyon. Nagpahinga lang kami tsaka umakyat na sa rooftop para doon na magpahangin. Summer na summer kaya sobrang ganda ng paligid. Pasado 3:00 pa lang ng hapon kaya naisip kong abalahin ang aking sarili sa pangunguha ng litrato. Bit-bit ko ang aking kamera nang bumaba. Nakilala ko din ang dalay na sina Nena at Tintin. Pareho silang mga estudyante na tuwang naka-sideline nang makapagbakasyon kami. Biruan pa nga ng mga dalawang dalagita ay para daw may panggasto sila sa susunod na pasukan. Napapangiti ako habang pinagmamasdan sila. Naalala ko bigla ang aking kabataan. Kaya naman kahit alam kong hindi ko talaga ugali ay nagpaalam ako sa kanila na pwede ko ba silang kuhanan ng litrato. Tuwang nagpusing ang magkaibigan na napag-alaman kong mag-best friend pala. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila na lalabas lang ako sandali. Nagkatinginan ng mga dalagita. Pagkatapos ay sinabing kung maaari ay hanggang bakuran lang daw muna ako. Nagtaka ako kung bakit. Mukha namang safe ang kagubatan tsaka may tama namang kalsada. May mga poste pa ng ilaw sa bawat sulok. Kaya kahit gabi ay alam kong maliwanag. Tumikim si Carl na nagkataong pababa ng hagdan. Tsaka sinabi sa akin na mahirap na daw na makipagsapalaran. Hindi lang naman kami ang nasa lugar na iyon. Kaya hanggat maaari ay huwag kong isusuong ang aking sarili sa lugar na hindi naman daw talaga ako pamilyar. Mas mabuti daw kung dito na lang ako sa bahay habang nagpapalipas kami ng oras. Marami naman pwedeng gawin at abalahin, kagaya ng panonood ng palabas, pagluluto, at pagbabasa ng mga libro. Mahilig kasi ako sa mga libro kaya binilhan ako ni Carl ng marami na pinagkakaabalahan kong basahin. Tumango ako sa sinabi nilang tatlo, ngunit pinapalagpas ko lang iyon sa aking pandinig. Mas ginusto kong makarating sa labas ng bahay nang sa gayon ay makakita ako ng magagandang tanawin sa ibang lugar. Tsumempo akong tulog si Carl at abala sa kusina ang mga dalagita. Naghahanap ako ng paraan na makalabas ng bahay nang hindi nila napapansin. Wala akong ibang dala noong mga oras na iyon, kundi ang kamera lang. Ipinangako kong sasaglit lang talaga ako, tsaka patiyad na ikinaubli ang sarili sa mga kakahuyang nakapaligid sa pader. Hindi ko naman nakalaing sa mga oras na iyon ay mangyayari ang isang matinding dagok na hindi ko akalaing magiging bangungot na bahagi ng aking buhay. Malayo na ako sa bahay nang makarinig ng sigawan. Tila ba kinakatay. Gusto ko mang bumalik ay hindi ko ginawa. Baka lang kasi ay hinahanap na nila ako, kaya sila nagsisigawan. Mas binilisan ko ang aking hakbang nang may mapansing isang matandang lalaki. Tila ba hulas ito at kay ilap ng mga kilos. Sa bawat paghakbang nga niya ay napapalingon pa siya sa paligid, tsaka muling uusad. Naisip kong sundan siya. Kakaiba ang pananamit ng nasabing matanda. Medyo pambukid at nakabota. Ang kanyang sukbit na bag ay yari sa buli at may bitbit siyang buntot ang bage. Sumuot siya sa isang malagong kakahuyan at nawala din sa aking paningin. Sinulyapan ko ang aking relong pambisig. 4:00 na ng hapon. Mamayang 5:00 na ako uwi. Mamaya ko na lang haharapin si Carl dahil alam kong sasabunin niya ako. Nagsimula na ako sa pangunguha ng litrato.
Wala akong nilagpasang tanawin hanggang sa makarating ako sa isang malawak na maisan. Lumingon ako sa likuran. Nagulat ako nang mapansing mukhang nakakalimutan ko kung saan ako banda dumaan. Nilibot ko ang tingin at hindi ko maiwasang magulat nang may matanaw sa di kalayuan. Pamilyar ang bulto ng matandang iyon. Nakatayo siya o tumaktong makikipaglaban. Hawak niya pa din sa kabilang kamay ang kanyang buntot pagi. Minsan lang ako makakita niyon pero hindi naman ako inosente sa mga bagay na iyon. Alam kong ang buntot pagi ay pangontra sa aswang. Ngunit hindi ko inasahang ang kanyang kalaban mismo ay isa nga talagang aswang. Nagulat na lang ako nang iwanasiwas niya ito sa kanyang kalaban at tinamaan. Imbis na masugatan ay umusok ang katawan ng taong kasagupan niya. Hindi ko na nga namalayan ang pagdilim ng paligid. Nag-aalala na marahil sina Carl at ang dalawang dalagita. Sana pala. Isinama ko na lang ang aking kasintahan. Total, mas kabisado niya ang lugar na ito kaysa sa akin. Gimaras ito at hindi Maynila. Hinahintay ko ang mga susunod na mangyayari sa pagitan ng dalawang taong iyon. Magaling makipaglaban ang matanda. Sa kabila ng kanyang edad ay napapansin kong matikas at matatag siyang sumuntok. Samantalang ang kalaban niya ay parang butike, lulundag tapos gagapang. Nang sumapit na nga ng tuluyan ng gabi, dito na ako tuluyang kinalabutan. Ang kaninang kalaban ng matandang lalaki ay dahan-dahan nang nagbabago ang anyo. Mahirap manghusgahan ay literal na itong nagiging halimaw at halos ayaw ng paawat sa paglalaway. Ang kanyang payat na katawan ay lumaki at naging kulay itim ang balat. Tinubuan siya ng matatalas na kuko at matatalas na pangil. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at kasing pula ng dugo. Naglalarawan ng mukha ng isang galit at gutom na aswang. Natutup ko ang aking bibig nang mapagtantong nangangamoy lansa ang buong paligid. Alam kong galing ito sa katawan ng aswang. Hindi nakaganti ang matanda nang basta na lang siyang daluhungin ng aswang at pagkakalmutin ng walang babala. Napasigaw ang matanda kaya natakot na din ako para sa kanya. Nang sa tingin ko ay hindi nga siya bubuhayin ng aswang, kaagad na akong kumilos para tumulong. Gamit ang aking kamera ay hinampas ko siya hanggang sa natamaan ang mukha ng aswang. Sunod-sunod ko yung ginawa kaya nagkaroon ng pagkakataon ang sugatang matanda na makalayo sa aswang. Hindi ako nakapayok nang hilahin niya ako, tsaka kami nagtakbuhan palayo. Nakailang metro na kami nang natatakbo nang bigla siyang huminto. Natakot ako nang makita ang duguan niyang baraso. Bigla akong nag-alala. Naisip ko maghanap ng pwedeng gamitin para malapatan kahit papano ang dugo mula sa sugat niya. Ngunit itinulak ako ng matanda. Sino raw ba ako at anong ginagawa ko roon? Sa mahinang boses ay ipinaliwanag ko kung sino ako at kung sino ang kasama ko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pangalanan ko si Carl. Aniya, inaanak niya ang kasintahan ko. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ilang taon na ang nakakalipas ay tsaka pa talaga naisipan ni Carl nang magbakasyon doon. Alam naman daw nito na naglipa na ang mababangis na aswang sa Gimaras. At kahit hapon pa lang ay umaatake na ang mga ito. Nasapo ko ang aking ulo kung ganoon. Kaya pala ayaw akong paalisin ni Carl sa bahay. Alam niya kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Nagpakilala din sa akin ang matanda bilang si Mang Alberto. Matagal na siyang naninirahan sa lugar na iyon. Kabisado ang mga pasikot-sikot. Alam niya kung saan nagkukuta ang mga aswang. Nataon lang na malapit na ang mag-eklipse. Kaya naglabasa ng mga aswang.
Kahit madilim ay nararamdaman ng mga ito na may sumisingaw na kapangyarihan mula sa buwan. Ito ang dahilan kung bakit kahit may araw pa ay ang lalakas na nila. Sinabi ni Mang Alberto na isang malaking pagkakamali ang pagpunta namin ni Carl sa baryong iyon. Hindi dapat kasi mapapahamak lang daw kami. Naalala ko ang sigawan kanina. Posible bang hindi nila ako hinanap? Posible bang ang sigawan na iyon ay dulot ng pag-atake ng mga aswang sa aming tinutuluyan? Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Halos lopase akong nagmakaawa kay Mang Alberto na kahit ituro na lang ang tamang daan pabalik doon dahil kanina pa ako naliligaw. Pumayag siya at sinabing huwag akong magalala. Hindi raw makakapasok ang mga aswang sa bahay hanggat nakasara ang mga tarangkahan sa harapan at likuran. May mga pangontra kasi siyang nilagay doon. Mas lalo akong natakot. Umalis ako kanina nang hindi sinasara ang tarangkahan ng likod bahay. Baka pumasok na sila at may nangyari ng masama. Wala akong matinong bagay na naiisip habang naglalakad. Kahit na noong dumating kami sa bahay at madatnang walang ilaw ang buong kabahayan, ay hindi na ako nagsasalita. Kagaya kanina, sa likod bahay kami dumaan. Napakunot ang noo ni Mang Alberto sa nakaawang na gate. Humarap siya sa akin at tinanong kung ako ba ang may kagagawa niyan. Umiling ako. Marahas na umiling. Sinabi ko na sa harapang gate ako dumaan. At alam ni Carl ang aking paglabas. Umiling si Mang Alberto. Narinig ko pa siyang bumulong na hindi raw ba ako binalaan ni Carl na wag lalabas ng gate. Kahit may araw pa. Hindi ako nakasagot. Pero nang pumasok kami sa loob ng bahay, ay tila niyanig ang aking mundo. Nadatnan ko si Tintin na nakahandusay sa sala. Wakwak ang kanyang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Sa kusina naman naroon si Nena, kagaya ng kaibigan. Nakahandusay din ang babae. Wala ng buhay. Ang niluluto niya sa stove ay natuyuan na ng sabaw at nangangamoy sunog na. Mas lalo akong nagalala. Kita ko kung gaano kalunos-lunos ang nangyari sa magkaibigan. Paano pa ang aking kasintahan? Hindi ko na hinintay pa na samahan ako ni Mang Alberto. Dali-dali akong umakyat sa taas at nagulat nang madatnan pa ang salarin sa pagpatay ng mga kasama ko sa bahay. Isang babaeng kulay itim ang balat, may mahabang kulay puting buhok at matatalas na kuko. Nakakubabaw ito sa walang buhay na si Carl habang kinakain ang lamang loob. Natulala ako sa labis na takot. Tinig na dinig ko ang pagmuya ng nilalang na nasa aking harapan. Para bang ninanamnam niya ang sarap ng karning kanyang nilalantakan. Otomatikong nagsuka ako ng humangin at malanghap ko ang malansang aroma ng dugo at laman ni Carl. Siya namang pagdating ni Mang Alberto sa itaas at napasigaw nang makita ang walang buhay niyang inaanak. Nasaksihan ko kung paano hinagupit ni Mang Alberto ang aswang. Umatungal ito at nagtawag ng kakampi. Ngunit walang sino man ang nagtagumpay sa paglapit. Narinig ko ang malakas na kalampagan sa labas ng bahay. Naisip kong sumilip at nanghihinang umamot ng lakas mula sa mga muebles. Nagulat ako at nahindik nang makita ang napakaraming tao sa labas ng bahay. Umaatungal ang mga ito. Nagpupumilit na pumasok at sinabing bahagian naman sila ng sariwang laman. Halos hindi ko na magawang ipakita sa bintana ang kahit kaunting parte ng aking anino. Labis akong natakot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nakita ko na lang na patay na ang aswang at pinugutan ito ng ulo.
Tinapon pa ito ni Mang Alberto sa bintana. Lagpas sa pinto ngunit hindi nakaabot sa gate. Marahil may koneksyon ang aswang na iyon sa mga nag-aabang sa labas. Nag-angilan kasi ang lahat ng makitang pugot na ulo ng kanilang kasama. Humagulgol ako nang makita ang bangkay ni Carl. Pagwari ko, ako ang nagdala sa kanila sa kanilang maagang kamatayan. Kung sana nakinig ako kanina. Kung sana hindi na ako lumabas. Marahil, buhay pa sana ngayon si Carl. Wala sa sariling napasalampak ako ng upo. Nang makita kong iniwan ni Mang Alberto ang bangkay ng aking nobyo at nilapitan ako. Si Carl ay anak ng mag-asawang naninirahan sa nayong ito noon pa man. Masaya sila kahit simple ang kanilang pamumuhay. Isang albularyo ang tatay niya, isa namang santigwar si Mang Alberto. Magkapare sila sa pagsugpo ng mga aswang. Ngunit isang araw daw, sinugod ng mga mababangis na aswang ang tahanan ni Carl. Napatay ang kanyang ama at biyag naman ang kanyang ina. Nagmakaawa si Mang Alberto na ibalik na ang nanay ni Carl dahil kakapanganak lang nito sa aking kasintahan. At iyak ng iyak ang bata dahil sa suso ng sariling ina siya nakakain ng gatas. Pumayag ang pinuno ng mga aswang. Ibinalik nila ang nanay ni Carl, ngunit may nagbago na. Isa na itong aswang. Napatay ni Mang Alberto ang nanay ni Carl nang tangkain itong patayin ang kanyang inaanak. Para mailayo si Carl, hinayaan niyang mamuhay ang aking nobyo sa syudad. Nagkaroon ito ng mga kinikilalang mga magulang at dumating nga sa puntong naisipan niyang bumalik doon, kung saan walang sino man ang mag-aakala. Halos patayin ko ang aking sarili dahil sa aking katangahan. Kasalanan ko ang lahat. Ngunit hindi ito pinamukha sa akin ni Mang Alberto. Aniya pa, noon pa man ay may sigalot na talaga sa pagitan niya at ng mga aswang. Ang hindi makaintindi ay mga kinikilalang magulang ni Carl. Sinasabi nila na may foul play daw ang pagkamatay ng kanilang anak. Kesyo ako daw ang primary suspect. Ngunit lumutang si Mang Alberto at pinalabas na isang mabangis na hayop ang umatake sa bahay habang wala ako. Pinaniwalaan ito ng kapulisan lalo na base sa mga nakuha nilang ebidensya sa crime scene ay gawain daw ng isang mabangis na hayop ang pumatay ng ganoon kabrutal. Para makabawi kahit papaano sa bigat ng dinadala kong konsyensya, hindi na ako bumalik ng Maynila. Nananatili ako dito sa Guimaras. Ako na ang nakitira ngayon sa bahay ni Carl. Mag-isa lang ako pero tinuturuan ako ni Mang Alberto kung paano labanan ang mga aswang. Naniniwala ako na balang araw, maigaganti ko din ang aking kasintahan at makakamit ang hustisya para sa amin. Hanggang dito na lang po. More power sa inyong channel at God bless sir. Ingat palaging